Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Samantala, tinawag ni Vice President Sara Duterte na systematic demolition job at pamumulitika ang ginagawa sa kanila ng administrasyon. Sa kanyang patutsada, binigyan din ng pangalawang Pangulo na hindi siya ang problema ng bansa, kundi ang maraming kapalpakan sa pamamahala ng lider ng bansa. Maanghang at mabibigat na mga pananalita ang binitawan ni Vice President Sara Duterte sa naging talumpati nito sa Grand Meeting de Avance ng senatorial slate na PDP Laban o Duterte na ginanap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kagabi. Matapos ang pagsasalita sa entablado ng mga kabilang sa senatorial slate, sumunod na dumating si VP Duterte. Kinabibilangan ng tinaguriang Duterte ng senatorial candidate na sina Rodante Marcoleta, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondoc at iba pang kabilang sa slate. Sa naging talumpati ng Vice Presidente, dito ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa liderato ng bansa. Hindi pinangalanan ng Vice Presidente ang pinatutukuyan sa kanyang talumpati. Pero ipinahayag nito na nailuklok umano ang isang lider na walang kakayahang unawain ng kalagayan ng mamamayan. Tinawag din niyang isang systematic demolition job ang mga kasalukuyang kaganapan laban sa mga kalaban sa politika. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin. Sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. Nabanggit din sa talumpati ni VP Duterte ang iba pang mga tinawag na kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon. Kanya ding pinagdiinan ng problema ng mga Pilipino, kabilang ang nananatiling mataas na bilihin, mataas na singil sa serbisyo at marami pang ibang problema na anilay gawa ng kasalukuyang administrasyon. At ang huli ay ang ginawa nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maituturing na isang insulto sa konstitusyon maging sa mga Pilipino. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test.
sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabaskos at panghihinsulto sa ating mga Pilipino. Isa din nilang insulto sa mga Pilipino ang paggamit ng ayuda na itinaon pa sa panahon ng halalan. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Kasabay niya nagpasalamat naman ang Vice Presidente sa naging kasama nilang mga taga-suporta para suportahan ang PTP laban senatorial slate sa kampanya. Hinikayat niya din ng mga Pilipino na bumoto nila ang mga ito at kilatising maigi ang iboboto dahil nakasalalay sa mga boto ng bawat isa ang magiging pagbabago ng bansa. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Natapos ang PDP laban o Duterte Grand Meeting de Avance sa isang pagtaas ng kamay ng kabilang sa senatorial slate na pinangunahan mismo ni Vice President Sara Duterte.